Ang Aklat ng Job, isa itong malalim at naiibang libro sa Biblia sa maraming dahilan. Nangyari ang kwento sa hindi matukoy na lupain na malayo sa Israel, Uz. Ang pangunahing tauhan, si Job, ay hindi Israelita. At bukod sa hindi nagpakilala ang sumulat, hindi rin niya sinabi kung kailan ito eksaktong nangyari noong unang panahon. Pero mukhang sinadya ang lahat ng ito. Parang ayaw ng sumulat na mapunta ang atensyon natin sa mga tanong ng kasaysayan. Ang gusto niya ay mag-focus tayo sa kwento ni Job at sa mga tanong mula sa naranasan niyang paghihirap. Ang Aklat ng Job ay may napakalinaw na disenyo. Nagbukas at nagwakas ito sa maiikling salaysay. Ang gitnang bahagi ng libro ay ang pinagsama-samang tula sa Hebrew na kumakatawan sa pag-uusap sa pagitan ni Job at ng apat na mga kaibigan. Natapos ang mga pag-uusap na ito sa serye ng mga talumpating patula mula sa Diyos para kay Job. Tara, simulan natin at tingnan ang daloy ng mga ito. Ipinakikilala sa atin ng panimulang salaysay si Job at sinabing malinis siya, matuwid na tao at sumasamba sa Diyos. Mabuting tao talaga. Pagkatapos nito, bigla tayong dinala sa bulwagan sa kalangitan at doon kinakausap ng Diyos ang kanyang mga tauhan. Napakakaraniwang larawan ito sa Lumang Tipan. Inilalarawan nito kung paano pinapatakbo ng Diyos ang mundo. Kasama sa mga nilalang sa langit ang tinatawag na ang Satan. Ibig sabihin sa Hebrew ay ang nagpaparatang o taga-usig. Parang nanonood tayo ng eksena sa korte. Ibinida ng Diyos si Job. Matuwid talaga siya pero kinontra ng taga-usig ang pagpapalang binibigay ng Diyos sa matutuwid gaya ni Job. Sinabi niya, ang tanging dahilan kaya sinusunod ka ni Job kasi pinagpapala mo ang buhay niya. Hayaan mong maghirap si Job at tingnan natin kung matuwid talaga siya. At sumang-ayon dito ang Diyos. Hinayaan niyang pahirapan ng taga-usig si Job. Ngayon, sa puntong ito ng kwento, siguro magugulat ang karamihan sa atin. Ano? Bakit ginawa yon ng Diyos? Tapos iisipin natin na sasagutin ng librong ito ang tanong na yon, kung bakit hinahayaan ng Diyos na magdusa ang mabubuting tao. Pero habang nagbabasa ka, hindi sinasagot ng libro ang tanong na yon. Wala sa libro ang sagot sa tanong na yon. Inilalatag ng panimulang salaysay ang mga tanong na talagang sinusubukang sagutin ng aklat na ito. Mga tanong tungkol sa katarungan ng Diyos at kung pinapatakbo ba talaga ng Diyos ang mundo ayon sa prinsipyo ng katarungan. Ang sagot sa mga tanong na yon ay makikita kapag binasa mo hanggang sa katapusan ang libro, hindi sa simula. Ang tunay na dahilan ng paghihirap ni Job ay hindi talaga pinakita. Nagtapos ang panimula kay Job na nagdurusa at litong-lito habang sinisisi ng kanyang asawa. Tapos pinuntahan siya ng 3 kaibigan na susubok na magbigay ng payo at karunungan. Sila ay sina Elifaz na Temaneo, Bildad na Suhita, at Zophar na Naamita. Katulad ni Job, lahat sila ay hindi taga-Israel at kinakatawan nila ang pinakamahusay na kaisipan sa sinaunang silangan tungkol sa Diyos, pagdurusa at kalagayan ng tao. Dadalhin tayo nito sa pangunahing bahagi ng libro. Una, nagsalita si Job. Ganito ang makikita natin sa seksyon na ito ng libro. Una, magsasalita si Job at pagkatapos ay susundan ng isa sa mga kaibigan niya. Pagkatapos ay sasagot si Job sa kaibigan na yon at magsasalita ang isa pang kaibigan sa sinabi ni Job at iba pa. Pabalik-balik ito sa 3 ikot. Ang buong debate na ito ay umiikot sa 3 tanong. Talaga bang makatarungan ang Diyos? At pinapatakbo ba ng Diyos ang buong mundo ayon sa prinsipyo ng hustisya? At kung ganon, paano ipapaliwanag ang pagdurusa ni Job? Gaya ng makikita natin, nanggagaling si Job at ang mga kaibigan niya sa isang pananaw tungkol sa katarungan ng Diyos at paano nito pinapatakbo ang mundo. Bawat pangyayari sa mundo ay dapat nakaayon sa prinsipyo ng hustisya. Ibig sabihin, kung ikaw ay matalino, mabuting tao at may takot sa Diyos, mabubuting bagay ang mangyayari sa iyo. Pagpapalain ka ng Diyos. Pero kung ikaw ay masama,
gumagawa ng kalokohan at masama, masasamang bagay ang mangyayari sa'yo. Paparusahan ka ng Diyos. Ang laging pinupunto ni Job sa lahat ng sinasabi niya ay ito. Una sa lahat, siya ay inosente. Kaya ang ibig sabihin, hindi parusa ng Diyos ang kanyang pagdurusa. Alam natin mula sa panimula na parehong totoo ang mga bagay na ito. Tandaan, sinabi mismo ng Diyos, si Job ay matuwid at walang kapintasan. Dahil dito, tinapos ni Job ang kanyang argumento sa pagtatanong sa Diyos. Pwedeng hindi makatarungan ang pagpapatakbo niya sa mundo o ang masama dito, ang Diyos mismo ay hindi makatarungan. Sa kabilang banda, hindi sumang-ayon ang mga kaibigan niya. Ang kanilang opinyon ay makatarungan ang Diyos. Ibig sabihin, palaging pinapatakbo ng Diyos ang mundo ayon sa hustisya. Kaya, nagtapos sila hindi sa pagtatanong sa Diyos, kundi sa pagbibintang kay Job. Siguradong may nagawa si Job na talagang masama, kaya pinarusahan siya ng Diyos ng ganito. Nanghula pa sila kung anong mga kasalanan pa kaya ang nagawa ni Job. Nagprotesta si Job sa lahat ng ito. Katunayan, naasar talaga si Job sa mga kaibigan niya kaya hinayaan na lang niya sila. Dinala niya mismo ang kanyang kaso sa Diyos. Ngayon, isa pang kailangang pansinin ay ang paiba-ibang emosyon ni Job na makikita sa mga tula. Alam niyang makatarungan ng Diyos pero hindi niya ito nakikita sa nararanasan niyang paghihirap. Kaya minsan ay nasasabi niyang mapang-api ang Diyos. Isang beses, sinisipa niya ang Diyos sa lahat ng kawalan ng hustisya sa mundo. Pero pagkasabi niya nito, kinilabutan siya kasi gusto niyang umasa at maniwala na talagang makatarungan ng Diyos. Si Job na lang ang nagsasalita sa bahaging ito. At minsan pa ay pinahayag niya na inosente talaga siya at hiniling na personal na magpaliwanag sa kanya ang Diyos. Sa puntong ito, lumitaw ang isa pang kaibigan, si Elihu, mula sa angkan ni Buz. Hindi siya Israelita pero Hebrew ang pangalan niya. At pareho ang pananaw ni Elihu kina Job at ng mga kaibigan niya. Pinaliwanag niya na makatarungan ang Diyos kaya ibig sabihin nito ay makatarungan din ang pagpapatakbo niya sa mundo. Pero mas maganda ang konklusyon ni Elihu kung bakit naghihirap ang mabubuting tao. Pwedeng hindi ito parusa sa nagawang kasalanan. Maaaring hinahayaan ng Diyos na magdusa ang tao para maging babala at iwasan ng mga tao ang kasalanan pagdating ng panahon. O kaya ginagamit ng Diyos ang sakit at paghihirap para ayusin ang ugali ng mga tao at turuan sila ng aral. Hindi sinasabi ni Elihu na alam niya kung bakit naghihirap si Job, pero sigurado siya sa isang bagay. Mali si Job sa pagsasabing hindi makatarungan ang Diyos. Hindi na sumagot si Job kay Elihu at natapos na ang mga pag-uusap. Parang nasabi na ang lahat ng sinaunang karunungan pero hindi pa rin maipaliwanag ang misteryo. Tapos, biglang lumitaw ang Diyos sa isang ipo-ipo at personal siyang nakipag-usap kay Job. Una niyang sinagot ang akusasyon ni Job na hindi siya makatarungan at sablay ang pagpapatakbo niya sa mundo. Isinama ng Diyos si Job sa kalawakan at tinanong siya tungkol sa lahat ng bagay at kung alam niya kung saan talaga nagsimula ang buong mundo. Nabubuhay na ba si Job noong dinisenyo ng Diyos ang mundo o noong inayos niya ang mga bituin sa kalawakan? Nautusan na ba ni Job kung kailan sisikat ang araw? Nakontrol niya ba ang panahon kahit minsan? Ang Diyos ang nangangasiwa sa lahat ng mga detalyeng ito sa mundo na hindi abot ng isip ni Job. Tapos pinakita ng Diyos ang mga pinakadetalye. Inilarawan niya paano nabubuhay ang mga kambing sa bundok, paano nanganganak ang usa at paano kumakain ang mga leon at ang may ilap na asno. Ano ang punto ng lahat ng ito? Balikan natin ang paniniwala ni Job at ng kanyang mga kaibigan tungkol sa kung paano pinapatakbo ng Diyos ang mundo ayon sa katarungan. Sa likod ng mga pananaw na yon ay may mas malalim pa. Si Job at ang mga kaibigan niya ay may malawak na pananaw, sapat para masabi nila kung paano dapat patakbuhin ng Diyos ang buong mundo. Dahil sa sagot na ito ng Diyos,
nabasag ang kanilang mga paniniwala. Una sa lahat, pinakita dito na napakalawak at komplikado ang nasasakupan ng Diyos at nakikita ng Diyos ang bawat detalye nito. Sa kabilang banda, maliit lang ang natatanaw ni Job mula sa kanyang karanasan sa buhay. Masyadong limitado ang nakikita niya sa mundo, kaya ang kawalan ng hustisya ng Diyos mula sa pananaw ni Job ay kailangang tingnan mula sa walang hanggan at mas malawak na konteksto. Wala sa posisyon si Job para gumawa ng napakalaking akusasyon sa Diyos. Matapos makita ang kalawakan, tinanong ng Diyos si Job kung gusto niyang pamahalaan ang mundo gamit ng kanilang prinsipyo ng hustisya. Kaya ba niyang gantihan ang bawat kasamaan ng mga tao ng may eksaktong pagpaparusa? Ang totoo, napakahirap magpatupad ng katarungan sa mundong katulad ng sa atin. Hindi ito itim at puti lang, gaya ng inaakala ni Job at ng mga kaibigan niya. Dadalhin tayo nito sa huling punto ng Diyos. Inilarawan niya ang dalawang nakakamanghang nilalang, ang Behemoth at Leviathan. Akala ng iba na ang mga ito ay tumutukoy sa hipo at buhaya. Pero malamang na tungkol ang mga ito sa mga nilalang sa sinaunang mga kwento sa gitnang silangan na ginagamit sa ibang bahagi ng Biblia bilang mga simbolo ng kaguluhan at panganib sa magandang mundo na ginawa ng Diyos. Ang mga nilalang na ito ay hindi masasama. Sa katunayan ay ipinagmamalaki ng Diyos ang mga ito. Pero hindi rin ligtas na lumapit sa mga ito. Ang punto ay nakakamangha at napakabuti ng mundo ng Diyos. Pero hindi ito perpekto o laging ligtas. May kaayusan at kagandahan ang mundo ng Diyos pero mabangis din at kung minsan ay mapanganib. Kagaya ng dalawang kamanghamanghang nilalang na ito. Kaya babalik tayo sa malaking tanong tungkol sa pagdurusa ni Job. Bakit may pagdurusa sa mundo ng Diyos? Pagdurusa dahil sa mga lindol o mababangis na hayop o mula sa ibang mga tao? Hindi pinapaliwanag ng Diyos kung bakit. Ang sinabi niya ay nakatira tayo sa napakakomplikado at kamanghamanghang mundo at sa puntong ito kahit papano ay hindi nakadisenyo para maiwasan ang pagdurusa. At iyon ang sagot ng Diyos. Hinamon ni Job ang katarungan ng Diyos. Sumagot ang Diyos at pinakita na walang sapat na kaalaman si Job tungkol sa buong nilikha para gumawa ng ganoong akusasyon. Humingi si Job ng kumpletong paliwanag sa Diyos. Ang hiniling ng Diyos kay Job ay pagtitiwala sa kanyang karunungan at katangian. Kaya sumagot si Job ng may kababaang loob at pagsisisi. Humingi siya ng paumanhin sa pagpaparatang sa Diyos at inamin niyang lumampas siya sa kanyang hangganan. Pagkatapos nito, biglang nagtapos ang libro sa maikling salaysay. Sinabi muna ng Diyos na mali ang mga kaibigan. Masyadong simple ang pagkaintindi nila sa katarungan ng Diyos at hindi ito tumatama sa pagiging komplikado ng mundo at ng karunungan ng Diyos. Pagkatapos ay sinabi ng Diyos na tama ang sinabi ni Job tungkol sa kanya. Nakakagulat ito kasi hindi ito umaayon sa lahat ng sinabi ni Job. Ibig kong sabihin, alam natin na padalos-dalos at mali ang mga konklusyon ni Job. Pero sumang-ayon pa rin ang Diyos sa pakikipagtalo ni Job. Naging tapat si Job sa kanyang nararamdaman at paghihirap at gusto niyang sabihin lahat yun sa Diyos. At sinabi ng Diyos na yon ang tamang paraan ng pagproseso sa lahat ng ito, sa tulong ng matinding pananalangin. Nagtapos ang libro kay Job. Ibinalik sa kanya ang kalusugan, pamilya at kayamanan hindi bilang premyo sa mabuting pag-uugali, kundi bilang malaking pagpapala mula sa Diyos. At iyon ang katapusan ng aklat. Sa huli, hindi sinagot ng aklat ni Job ang palaisipan kung bakit may masasamang nangyayari sa mabubuting tao. Imbis na sagutin, inaanyayahan tayo na magtiwala sa karunungan ng Diyos kapag nakaranas tayo ng pagdurusa, imbis na subukang alamin bakit ito nangyayari. Kapag naghahanap tayo ng mga dahilan, posibleng masyadong simple ang pagkakilala natin sa Diyos. Tulad ng mga kaibigan o tulad ni Job na inaakusahan ang Diyos pero walang sapat na ebidensya. Kaya inaanyayahan tayo ng aklat na ilapit ang ating hinanakit at kalungkutan sa Diyos at magtiwala tayo na may malasakit talaga ang Diyos at
Alam niya ang kanyang ginagawa. At tungkol dyan, ang aklat ng Hob.